Austin's POV. What are you doing with your life, Austin? Bungad ni Mommy sa akin. Kadarating ko lang sa opisina and I did not expect her to come this early in my office. After I learned what she did to Angelo, hindi na ako nagpakita sa kanila. Halos araw-araw itong tumatawag sa akin pero hindi sinasagot ni isa ang tawag niya. I still can't believe she could do those things to me. Di ako sumagot kay Mom. Humalik lang ako sa kanya at dumiretso ako sa mesa ko para buksan ang computer at magsimula ng magtrabaho. Ilang araw na rin akong hindi nakapagtrabaho na maayos dahil may iba akong pinagkakaabalahan. That night, pinuntahan ko sina Mom at Dad sa manson. Parang namanhid ang buong katawan ko nang marinig lahat ng sinabi ni Dr. Castillo tungkol sa kalupitang ginawa ni Mom sa anak niya. I can't believe my mother could do such terrible things. Ilang ulit ko siyang tinanong noon kung may alam ba siya sa nangyari, pero pilit niya itong tinatanggi. Lagi niyang sinasaksak sa utak ko na pera lang ang habol ni Angelo sa akin. Baka siyang dahilan kaya ayaw magsalita ng mga katabing unit ko noon. I am so stupid to believe my mother. Wala akong mukhang ihaharap kay Angelo pagkatapos kong paniwalaan lahat ng kasinungalingan ng sarili kong ina. Why did you lie to me, Mom? Basag ang boses kong nakaharap sa aking ina na ngayon umiiyak na rin. Punong-puno ng luha ang mukha niya habang inaalo siya ni Daddy. Hindi niya na maitatanggi ang ginawa niyang pagsisinungaling sa akin dahil maliwanag sa pandinig ko ang lahat ng sinabi ni Dr. Castillo. How could you do that to me? Nagsimula ng manubig ang aking mata sa sobrang sakit ng aking nararamdaman ngayon. My mother betrayed me. Siyang dahilan kung ba't nawala sa akin ang babaeng mahal ko. My life has been miserable simula nang mawala si Angelo sa akin. 3 years. 3 years dahil sa kagaguhan ko. I know Angelo couldn't do that pero naniwala pa rin ako. Wala akong ibang po pwedeng sasihan kundi ang aking sarili. Napakalaki kong gago. Wala akong kwenta. Ang laki ng pagsisisi kong mas pinili kong pakinggan ang sinabi ni Mom. Kahit alam kong hindi magagawa ni Angelo sa akin ang lahat ng yon. All my life, Mom. Ang gusto niyo lamang ang palaging sinusunod ko. Bata pa lang ako nakatatak na sa utak ko na hindi kita po pwedeng sawayan. I cannot play with other kids when I was young dahil nagagalit ka. I cannot choose my school. I cannot choose my course. I cannot choose my friends. I can't choose whom to be with dahil lahat gusto mo ikaw ang nagdidikta. Hindi ko na napigilang isumbat lahat ng hinanakit ko sa kanya. I have to release these feelings. I have to let her know the pain I'm keeping for a long time inside me. Dahil kung hindi baka mabaliw na ako. Sobrang sakit lahat na natuklasan ko ngayong gabi. I don't know how to overcome this pain at ina ko pa mismo ang may kagagawan. Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. I chose to obey you, Mom. Kahit gustong gusto kong makipaglaro sa ibang bata, kahit gustong gusto kong mag-aral kung saan nandun ang mga kaibigan ko at kahit gusto kong mag-aral sa kursong gusto ko. Pero sinunod pa rin kita dahil mahal kita at ayaw kitang masaktan. My voice croaked dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Tumingin ako sa kanya na punong-puno ng hinanakit ang aking mga mata. Lalo pang lumakas ang iyak ni Mommy. Dad did not say anything. Hinayaan niya akong ilabas ang saloobin ko pero nanatili to sa tabi ni Mom. Minsan iniisip ko kung mahal niyo ba talaga ako. Sabi ko sa mababang boses. Marahan itong hinahaplos ang likod ni Mom, ngunit hinayaan pa rin akong magpatuloy sa nais kong sabihin. I love you, son. Sabat niya sa akin. Napait akong umiling sa kanya. I can feel the love of a mother from her, pero nakakasakal ang klase ng pagmamahal niya. I understand that she wants what is best for me, pero sarili ko to eh. Alam ko kung ano magpapasaya sa akin. Tinatanong ko ang aking sarili kung ganitong bang dapat mahalin ng isang ina ang kanyang anak. Kung tama bang hayaan na lang kitang kontrolin ng buhay ko. May tumakas na luha sa aking mga mata. I only did that dahil mahal kita. Alam ko kung sino at ano ang makabubuti sa'yo. She said hysterically. Look, what happened to you nung hinayaan kitang pumili na babaeng gugustuhin mo? Diba nasaktan ka lang? Diba iniwan ka lang niya at pinagpalit sa iba kahit buong oras mo ay binigay mo na sa kanya? Her face is full of tears now. Wala ring tigil ang pag-agos ng luha sa aking mga mata. Kylene, stop. Dad said, trying to calm. Mom, pero ayaw tinitong tumigil. Hindi pa to nakontento at tinabing ang kamay ni Dad na nakaalalay sa kanya. Marahas pa tong tumayo at humarap kay Dad bago bumaling sa akin. No, Miguel, your son has to know this. Naging matapang ang anyo ni Mom nang tumingin ito sa akin. Tell me, Austin, anong napala mo nung hinayaan kita sa gusto mo? Diba wala? Your choice of a woman is always a failure.
The first one left you hanging, na hindi kanya kayang mahalin kahit ibuhos mo pang lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Do you know that I was hurt when that woman ditched you? Kung may nasasaktan man dito, ako yun. Because I allow you to do what you want. I failed to choose what's good for you because I thought that lady will be good for you kahit may anak pa siya. But look what happened. She left you broken. Kylene, enough. Dad raised his voice to stop Mom, pero hindi to nakikinig sa kanya. Dad looked at me with sadness in his eyes. And now you're blaming me? That Castillo will pull you down? Wala siya magandang maitutulot sa'yo. Believe me, son. I know what's best for you. Humakbang siya papalapit sa akin, pero umatras ako. I saw the pain flash in her eyes, but I just can't let her manipulate me anymore. Pagod na ako sumunod sa lahat ng gusto niyang ipagawa sa akin. This is my life, and I want to live it the way I wanted it to be. Kung nasaktan man ako, Mom, it's my choice. Hindi niya ako pinilit. From the start, alam kong iba ang mahal ni Sarah, pero umasa pa rin ako. I said, trying to defend Sarah. My past has nothing to do with Angelou. I love Angelou more than what I felt for Sarah before. I love her so much, Mom, that I cannot look at others the way I look at her. Pero anong ginawa mo? You pushed her away from me, and what's more painful? You betrayed me, Mom. You said things that are not true. My own mother lied to me. Siniraan mo ang babaeng mahal ko. Hindi ka pa nakontento. Sinaktan mo pa siya. Tears keep streaming down my face. Sa haba ng panahon, ngayon ko lang ito nasabi sa kanila. Ngayon lang ako nagkalakas loob na sagutin si Mommy. I can't believe you could do that to her. Alam mo, sa simula pa lang wala na siyang pamilya, but she still works hard para mabuhay. Of all people, sana ikaw ang nakakaintindi sa kanya dahil parehas kayo ng pinagdaanan. Isang malakas na sampal ang dumapos sa aking pisngi, pero hindi man lang ako nakaramdam ng sakit. Walang-wala ito sa sakit na nararamdaman ko sa pagsisinungaling niya sa akin. Malungkot akong tumingin sa kanya. She tried to touch my face pero niyakap na siya ni Dad. Hon, stop! Awat ni Dad kay Mom. Austin, enough with this, Dad said. He looked at me apologetically. Bukas na lang kayo mag-usap kapag kumalma na kayong dalawa. I love you so much, Austin. Kaya hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit ng kung sino-sino lang. That Castillo girl is not good for you. Iiwan ka rin niya. That woman is the same as her mother. Nagkapera lang, yumabang na. I'm your mother at alam ko kung na magpapasaya sa'yo. No, Mom. You don't know. Dahil kung alam mo, hindi mo siya ilalayo sa akin. Kung anumang problema ninyo na magulang niya, labas na kami doon. I love you, Mom. Pero nasasakal na ako sa pagmamahal mo. I want to decide for myself. Pinalis kong luha sa aking mga mata at seryosong tumingin kay Mom. No, son, please. Listen to me. She tried to reach me but I stopped. Please, Mom. Hayaan niyo ako magdesisyon para sa sarili ko. Hayaan mo akong piliin kung sinong mamahalin ko. Pagmamakaawa ko sa kanya. Nakita ko ang sakit na gumuhit sa mata niya, pero hindi ako habang buhay sunod-sunuran sa gusto niya. No, I won't allow you. Sasaktan ka lang niya. Bumaling ito kay Dad, but Dad just looked at her gently. Let your son decide, Kylene. Hayaan mo siyang magdesisyon kung anong sa palagay niya ay makapagpapaligaya sa kanya. Ani Dad at tumango sa akin. I am sorry, Mom, but from now on, I will be deciding for myself, I said and turned my back at them. That night, I left my parents with a heavy heart. Alam ko nasaktan ko si Mom sa naging desisyon ko, pero kailangan kong gawin yon para sa sarili ko. I cannot let her rule my life forever. Tama ng ilang taong pagsunod ko sa gusto niya. Ako naman ngayon. Ako naman na magdedesisyon para sa sarili ko. I had done enough for her and for our family. I cannot sacrifice my happiness this time. Kailangan ko pang ayusin ang di namin pagkakaunawaan ni Angelou. I cannot just let her go. I love her so much at ang tanga ko lang na hindi ko man lang inalam ang totoo. Nagpabulag ako sa galit, pero puro kasinungalingan lang palang lahat. Hindi ko man lang si Angelou na protektahan. Sariling ina ko pa ang nanakit sa kanya. Hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata ni Angelou nang tumingin ito sa akin. Kita ko ang galit sa mata ng mga magulang at kapatid niya. How can I explain to her everything? Alam kong sagad sa buto ang galit ito sa akin. Hindi ko rin alam kung anong pinagsasabi ni Mom sa kanya, pero isa lang sigurado ko. Galit si Angelou pati buong pamilya niya. Enough, dude! Si Derek, sabay kuha sa bote ng alak na hawak ko. Pinili kong magpalamig muna ng ulo sa bar pagkagaling ko sa manson. Hindi ko alam kung paano ko natunto ni Derek at Callie dito.
Ilang bote rin ang naubos ko pero pakiramdam ko kulang pa. Gusto ko pang magpakalasing. Baka sakaling kapag nalasing ako'y makalimutan kong saglit ang sakit na aking nararamdaman ngayon. I'm fucked up, dude. Hindi ko na napigilang ibulalas ang sakit sa dibdib ko. I know this brute will laugh at me tomorrow, but I don't care anymore. Para akong nalulunod sa sakit. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Kahit sa ganitong paraan man lang gumaan ang pakiramdam ko. It's easy to solve other problems. Para itong problema ko, hindi ko man lang alam kung paano ko masosolusyonan. I love her so much, dude. A lone tear escaped from my eyes. Dinig ko pang sabay silang nabilaukan na dalawa. Pero nagpatuloy lang ako sa pagsasalita. But have you seen the hate in her face? Galit siya sa akin. Galit ang baby ko sa akin. Angelo, baby ko, I am so sorry. Para akong batang nagsusumbong sa mga kaibigan ko. Inabot kong alak sa kamay ni Callie pero ayaw nitong ibigay sa akin. Hindi ko alam kung natatawa ba ang mga ito o naaawa sa akin. They remained silent at nagsisimula ng nagsisikuhan pa. Naramdaman ko na lamang na kinukuha na ni Callie ang basong hawak ko. Okay lang yan, dude. Tutulungan ka namin kay Zian pero ikaw nang bahalang dumiskarte kay Katrina, ha? Si Callie. Oo, tama. Kami ang bahala kay Zian. Segunda naman ni Derek at nag-appear na silang dalawa. I don't know if these brutes are serious or they're just pulling me para tumigil na. Kanina ko pa napapansin ang pinipigilang tawa ng mga loko pero wala naman akong magawa dahil karapat-dapat lang naman talaga akong tawanan. Pero dude, wag ka masyadong maglalapit ha? Kasi mainit ang ulo ni taong yelo sa'yo eh. Alam mo naman yon. Tahimik lang pero ang lakas manuntok ng dude. Baka naman hindi mo kayanin. Maya-maya ay dagdag ni Callie. Natatawa pa ritong hinampas ang braso ni Derek. Tama dude, ang lakas manuntok nun. Ex-military yon dude. Retired major pa. Pananakot ni Ocampo. Ang sakit sigurong manuntok ni Zian no? Tanong nito kay Callie at agad namang tubango pero diba, kaibigan naman yung isa sa mga kapatid mo? Patulong ka na lang kay Kuya Gab dude. Yeah, right. Para pag nagalit si Zian, si Gab ang sasalo ng suntok para sa'yo. Parehas naman silang ex-military kaya patas lang ang laban. What do you think, dude? Nakipag-appear ulit ito kay Callie. Binatukan nito si Derek na tila nagmamalaki sa kanyang naisip na suhestyon. Pero napalakas ata ang pagbatok niya at ginantihan din siya ni Ocampo. Ewan ko kung matutuwa ba ako o hindi. Narandito sila dahil pakiramdam ko lalong sumasakit ang ulo ko sa kanila. These are acting like crazy. Para itong mga siraulo nagtutulakan at nagre-resting sa harapan ko. Nang mahimasmasa ng mga ito'y muli itong bumaling sa akin. Behave, Villegas, ani Derek at sumaludo naman si Callie. Ay, Captain? These brutes are making fun of me, alam ko yon. Wait till I sober up. Ako ang susuntok sa inyong dalawa. Seryoso kong banta sa kanila. Hala, walang ganyanan dude. Ikaw na nga tinutulungan namin eh. Depensa nito, pero seriously dude, patulong kay Villegas sa kapatid mo. I know he can help you. Tinapik niya ako sa balikat at biglang nagseryoso. Nairap pa amuhin si Zian pero mas mahirap suyuin ang babaeng nasaktan mo. Ang laki na ng pinagbago niya, dude. Hindi na siya ang dating Angelo na kilala mo. Be ready. Kaya mo yan, brute. Ako nga walang taon na naghihintay. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dama ko ang kalungkutan sa boses niya kaya tumango ako. Kaya mo yan, dude. Don't give up for your love. Fight for it. Mapapatawad ka rin niya, ikaw pa ba? Valderrama lang sa kalam, diba? Biro nito but I know he's just trying to lighten my mood. Alam kong may pinagdaraanan din si Derek pero pasalamat pa rin ako at dinamaya nila ako. Callie is secretive pero minsan nabanggit din ito sa amin ang problema niya. We just don't know kung nahanap niya rin ba ang hinahanap niya. Why our life is so fucked up? What, Austin? Hanggang kailan mo ko titikisin, ha? I saw from my very feral view the shock in her face na makita nitong binaliwala akong presensya niya pero hindi ako nagpahalata. I used to give my full attention to her before kapag bumibisita siya dahil ayoko nagtatampo siya sa akin. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako sa tuwing sumasagi sa isip ko ang ginawa niya kay Angelo. Stop acting like stupid, Austin. Akala mo hindi ko alam ang pinagagagawa mo sa buhay mo? Mom raised her voice.
Mom, enough. It's too early, I said in a calm voice. I want peace, please? She heaved a sigh bago nagmamadaling lumabas. Gusto ko siyang sundan pero kailangan kong pigilan ang aking sarili. I don't want to hurt her pero gusto kong ma-realize niya na mali ang ginawa niya sa akin. Kay Angelou, my mom is not like this. Kahit pinagbabawalan niya ako noon, she's still the sweetest. Hindi to nagkulang sa pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa amin ni Dad. But she changed. Her love is suffocating me and she wants to control everything. I am sorry, Mom, I whispered. I hope that one day you will understand me. Nasabi ni Austin. Angelou's POV. Pagpasok ko ng sasakyan, agad nag-uunahan ang aking mga luha. Hindi mabura-bura sa isip ko ang malungkot niyang tingin kanina. Bakit kailangan ni Austin na magpanggap na nasasaktan siya? Di ba siya naman ang nang-iwan? Siya naman ang nakalimot sa mga pinangako niya sa akin. Pero bakit parang siya pa ang nasasaktan ngayon? Why do I still have to feel this pain? Ilang taon na nakakalipas pero bakit ang sakit-sakit pa rin? Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Hanggang kailan ko ba siya iiwasan? Napapagod na ako? Hindi ko na nga alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ilang beses ko nang napansin ang pagsunod-sunod ni Austin sa akin. Hindi ba siya napapagod? Dahil ako pagod na. Gusto ko nang malimutan ang sakit pero hindi ko alam paano ko uusad kung araw-araw siyang nagpaparamdam sa akin. I can't deny that I still have feelings for him pero takot ako. Takot akong masaktan muli. Takot akong harapin ang katotohanan. Takot ako sa maaaring mangyari. Madami akong takot na nararamdaman sa tuwing iniisip ko si Austin. Takot akong marinig ang mga rason niya. Takot akong marinig muli ang masasakit na salita mula sa ina niya. Hindi na lang to tungkol sa aming dalawa. Damay ng mga pamilya namin. Pero ano ba ang mahalaga? Ano ba ang una kong iisipin? Tama bang kalimutan ko na lamang siya? Pero sa tuwing iniisip ko yon, para ako nasasakal sa sakit. I hate this. I hate the truth that I still feel something for him, despite the fact that he abandoned me. I hate that I still care about him. I hate that I still love him. Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko? Ang dami kong katanungan pero hindi ko alam saan ko hahanapin ang kasagutan. Ano ba kasi ang nangyari? Ang saya-saya pa namin bago si Austin umalis noon, pero bakit biglang nagbago ang lahat? Bakit sa isang iglap tinalikuran niya ang masasayang alaala namin? Ganoon lang ba kadali sa kanya ang lahat? Hindi man lang ba niya ako hinanap? Wala ba siyang naramdaman nang mawala ako sa kanya? How's his life ba nung nawala ako? Minsan ba sumagi sa isip niya? Dahil ako kahit anong dinay ko sa aking sarili, kahit anong pilit kong baliwalain ang lahat sa amin, si Austin pa rin ang laman nito. I can still remember how he promised to take care of me and that he will never leave me. Pero bakit nagawa niya akong iniwan? Ang dami-dami ng tanong sa aking isip. And that he will never leave me. Ang mga isiping pilit na bumabalik. Kahit ano pang pilit ko sa aking sariling kalimutan, pero nagsusumiksik pa rin ito sa aking isipan. I tried many times to forget him, pero hindi ko nga magawa. Ngayong bumalik ako dito sa Pilipinas, para ding bumalik lahat ng alaala ng mga masasayang araw naming dalawa. Taba, calling. Ayaw ko na sanang tumuloy sa dinner namin ni Hugo, pero kanina pa tumutunog ang phone ko. I want to decline pero nahihiya din naman ako na hindi siya siputin. Wala naman siyang kasalanan kung nasaktan man ako ngayon. So, instead of remembering the past, pinili kong sagutin ang tawag ni Hugo. Inayos ko muna ang aking sarili para hindi niya mahalata ang boses ko na kakaiyak ko lamang. Hello, Hugo. Pangit, are you okay? Bakas ang pag-aalala sa boses niya kaya tuloy parang sinundot ang aking konsensya. Yeah, I'm fine. I answered in a low voice. Are you sure? You sounded off. Dinig ko ang pagbuntong hininga niya. If you're not feeling well, better rest. We will just schedule our date next time. Lalo tuloy ako na konsensya dahil sa mga sinabi niya. How can I be so rude to him? Ang ayos ng usapan namin, bakit ko naisipang i-cancel dahil lang sa nakita ko si Austin? No, Hugo, I'm fine. On the way na ako. Sagot ko sa kanya para maputol ang pag-aalala niya. Sure ka ba? I can bring you to the hospital if you're not feeling well. Saan ka ba para masundo kita? Pariniguro niya pa sa akin. Natawa ako sa kanya. Hospital ka agad? Pwede bang magpahinga lang ako sa bahay? But I appreciate it though. That is so sweet of him. I assured Hugo that everything is fine and I'm on the way na kaya wala na itong nagawa at sinabing nasa restaurant na daw siya at naghihintay sa akin. Gusto ko sana siyang tuksohin
Na yan bang ayaw? Feeling ko nga sobrang excited niya at mas maaga pa siya ng kalahating oras sa meeting time namin.